Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Tyrannid. Gagawin natin siyang Resident Evil na liquor. Liquor na action figure. Ayan. So ito yung concept natin na sinend natin sa client. Mag-add tayo ng brain, mag-add tayo ng longer tongue, and re-remove natin yung extra arms. And we are going to remove the tailbone. Mag-add din tayo ng spikes. And ito yung mga mag-add din tayo ng exposed na veins using glue gun. And then ito yung mga reference images natin, okay, for colors. Okay, so first tatanggalin muna natin yung arms. Teka, painitin muna natin. Okay, heat lang natin onti yung joints tapos pop off natin. Madali lang naman i-pop off. Pati ito, tanggalin muna natin. Pwede kaya itong interchangeable. Pwede. So, iba kasi yung kamay niya rito. So, dito, tatlo lang yung claws niya. Pero dito, yung 5 yung fingers. So, 1, 2, 3 fingers. Dito, 5. So, pwede natin siyang gamitin as an alternate design dun sa liquor. So, sige. So, save natin tong hands niya, itong arms. Hindi natin... Kasi naisip ko kung hindi na gagamitin yung isang set, pwede siguro pang diorama. Pero, compatible naman pala. So, pwede natin gamitin dito sa part na to. Pwede rin siyang magkaroon ng 5 fingers sa left and 3 fingers sa right. So, something like that. Okay, tanggalin na rin natin itong kanyang head. Okay, tanggalin natin itong kanyang tail using a cutter. Yan, tanggalin natin. Kaya naman pala i-cut using cutter. Yan, kala ko kailangan pa magpaan. Okay, tapos mag-add tayo ng mga spikes sa likod using a cutout na cardboard and glue gun. Okay, done na tayo sa spikes and natanggal na rin, pwede natin lagyan to ng scalp. Hindi, sige, mamaya na. Done na tayo sa spikes. So, patuyuin muna natin yan para mas matibay yung mga spikes natin. So, pag nag-prime tayo, mas stable na yan, hindi na siya gagalaw. Okay? Let's set this aside. And then yung next ito pwede to pang diorama base. Set this aside. And yung next na gagawin naman natin yung tongue. Para naman sa tongue extension niya, gumamit lang din ako ng wire. Tapos lalagay natin dito sa part ng tongue niya sa throat. And then iguglugan din natin to. Okay? Kompleto na natin halos lahat ng sculpt na kailangan natin. So dito sa part na to, yung detailing na ginawa natin, gumamit tayo ng glue gun na small para maglagay ng mga additional sculpt sa skin or sa outer surface ng figure or ng action figure natin. And ito yung spray paint na ginagamit ko, number 4 flat black 4-hour primer. Ito, 2 coats pa lang to, pero mamaya dadagdagan pa natin ng 3. So pag nag-apply tayo ng primer, multiple thin coats yung process na ginagawa ko para hindi masyadong makapal yung paint. So cure lang natin to for ilang minutes, siguro mga 30 minutes to 1 hour. And then pwede na tayo mag-apply ng pangatlong coat na ng primer ng Bosney Flat Black. Okay, habang hinihintay mag-cure yung mga spray painted na pieces, ito yung gagamitin natin for the base. Gagawa tayo ng Resident Evil themed na diorama base. So ito ang tawag dito, thermoplastic beads, para siyang mga plastic beads na ganito, and bababad natin to sa hot water. So pag nababad natin siya, pag meron siyang contact with hot water, magiging moldable siya, para siyang clay. And then kapag lumalamig na, magiging matigas na siya, tapos mas magiging rigid yung mga sculpt na nagawa niya. Okay? So try natin. Ito yung lalagyan ko para dun sa Ito yung mga sample ng mga sculpt ko. Sobrang matitigas na to. Pero pag wala, ito yung sculpt nyo, no? Magkamali kayo, kaya gusto nyo ulitin, pwede nyo ibabad ulit sa mainit na tubig, tapos magiging ulit siya, malleable. So pwede nyo siyang ulit i-bend or i-form sa shape na gusto nyo.
Para maglagay lang tayo. Ito 1 kilo yung binili ko dito eh. Maglagay muna tayo dito sa ano. Siguro okay na to. Hindi naman natin kailangan ng masyadong marami. Magkaroon lang ng texture yung base. Ayan. Okay, so ito yung appearance ng thermoplastic beads kapag nainitan na. Yung ibang beads hindi ko lang natunaw, pero this will work. Kasi hindi naman natin kailangan sobrang tunawin lahat. Okay, so medyo i-stretch ko lang na onte. Okay. Tapos lalagay na natin dito sa cardboard natin, cardboard base, para magkaroon ng texture. Ayan. So yung technique na ginagawa ko, i-spread ko muna thinly, tapos didikit ko sa board. Ayan. Para magkaroon ng additional texture yung surface. Ayan. Ayan, didikit na yan. Sobrang porous nito mga ma'am sir, kaya ingat kayo. Ayan. Isa pa. Okay. Okay, then kapag nalatag na natin yung terrain, pwede tayo mag-add ng mga mas maliliit pa na terrain details using glue gun. Tapos meron, gumupit-kupit na lang din ako ng mga extra cardboards for mga battle damage na mga pieces dito sa terrain natin. And then gamit din tayo ng mga extra pieces from the runners. Kasi nag-build ako ng Broly na model kit. So ginamit ko na lang to. I-recycle na lang natin para magamit natin sa battle damage ng mga terrain. Okay, done na tayo dito sa ating na prime na Licker na action figure. And then ang next step na gagawin natin dito ay mag-apply tayo ng mga paints na from Hero Paints. Water-based acrylics to mga ma'am sir. So let's start with the darkest, tapos mid-tone, and then highlights. So yun yung concept natin. Darkest, mid-tones, and highlights. For the darkest, ito yung apply natin. We have burnt umber and I think warm red is better. Yan, warm red. Tapos for the mid-tones, ito pwede to. Wait lang. Yan, medium skin tone or earth tan. Tapos sa mga highlights, itong mga colors na to. Okay. So, try natin. Okay, yung method ng pag-apply natin dito sa surface ay dry brushing. Okay. So let's try the darkest color first, burnt umber and warm red. Okay. Yan. Okay lang na hindi muna tayo mag-focus sa mga details. And kung gusto niyo pa mas red pa siya, pwede kayong mag-apply ng second coat. Okay? So ito base coat pa lang naman to eh. Kahit na first coat pa lang, hindi niya talaga matatakpan yung hindi talaga siya magiging full coverage kasi dry brushing yung technique na ina-apply natin eh. Hindi naman siya base coat. So sa dry brushing, dinadrag lang natin yung paint across the surface. And kaya dry brushing technique yung ginagawa ko kasi yung mga textures na ginawa natin dito sa surface, gusto natin i-emphasize. Pag base coat yan, hindi siya lalabas. Matatakpan lang yung mga textures na ginawa natin. Okay. So ang technique na gagawin natin dito, puro layers lang ng dry brushing technique. So from the darkest colors to the mid-tone up to the lightest colors. So yun. We are done with the darkest color. So here's the back. Tapos ito yung kanya mga spikes. And then here's the chest. Nag-add na rin ako ng mga patches of red na paint para hindi siya super flat na burnt umber. Okay? Ayan. Tapos ang next na gagamitin natin, either this
So mixture nitong dalawa, medium skin tone and earth tan. Okay, so let's try earth tan. Yan. So ito na yung mid-tone natin, yung earth tan at saka yung medium skin tone. Yan. So dinadrag ko lang yung paint across the surface para ma-emphasize yung mga textures na ginawa natin. Okay, here's the status of our project. Here's the front, here's the side, and here's the back. Dahil na tayo sa mid-tone. Ngayon, highlights naman tayo. For the highlights, ito yung gagamitin natin. Salmon skin tone and basic skin tone. Okay. Mix lang natin yung dalawa. Puro dry brushing lang din yung technique natin. Okay, let's try to apply dito sa chest area. Yan, mas light na siya. Para ma-emphasize yung bones, yung outer structure, muscles. Done na tayo mga ma'am, sir, ma'am. Let the paint cure for about, siguro, kahit overnight bago tayo mag-apply ng top coat. Naglagay na lang din ako ng mga blood effects dito. Tapos gawin ko na lang yung stand offline. Kasi same lang naman yung process. Puro dry brushing lang yung gagawin natin. Puro layers and layers and layers of paint. Okay? Until na satisfied na kayo dun sa finish na ginawa nyo. So sa recap lang natin, nag-prime tayo ng black. Tapos dark colors, mid-tones at saka highlights. Tapos highlights 1, highlights 2, hanggang highlights 3 pwede. Hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo. Tapos nag-add tayo ng blood effects. We are done with the Resident Evil Liquor project. Thank you very much, client, for this opportunity na makapag-customize ng Resident Evil na action figures for you. Yan. I-ship na natin to. I-prepare na natin to for shipping sa Sydney, Nebraska, USA. So yung top coat na ginamit natin dito, Bosny number 191 flat clear. It helps the paint be protected from paint scratches and paint rubs. So wala namang nabago sa articulation, ganun pa rin, namumove pa rin yung mga joints, pwede mo pa rin siyang i-pose, pati yung mga kamay, yung head, fully articulated pa rin siya. And so here's the side, the back, other side, okay, and then here's the front. Okay, yung base gagawin na lang natin offline pag kasama na niya si Leon and si Hunk. Yan. So that's it mga ma'am, sir, ma'am. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye. Mag-add na lang pala ako ng mga images at the end of the video. And we are done with our project Liquor from Resident Evil na franchise. So thank you very much, client, for this opportunity na makapag-customize ng Liquor na action figure. So nandito naman yung process natin, na-record ko lahat from recap lang natin, no? Black primer yung apply natin, tapos nag-apply tayo ng layers and layers of paint using the dry brushing technique. So yung dry brushing technique, idadrag lang natin yung paint across the surface para lumabas yung mga textures ng surface ng action figure. And so here's the front, here's the side, and here's the back, and here's the other side. Tapos yung articulation niya, wala rin naman nagbago, same pa rin. You can still move the arms, the wrist, the head, and ito, naglagay din tayo ng mga additional sculpts sa likod, yung mga spikes niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 additional sculpts. Tapos tinanggal natin yung kanyang kamay. And also, yung tinanggal natin na arms niya, hindi ko na rin sinabad dun sa diorama base kasi pwede natin siyang interchange dito. Kung gusto nyo, yung fingers niya ay 5. So meron kayong display option to have him equip yung kanyang 5-fingered na arm. Okay, ganun pa rin sa feet.
Walang difference, okay? Tapos nag-add na rin ako ng diorama base for our client. Medyo malaki to kasi gusto ko maitayo si Leon Kennedy, si Hank, at saka si Liquor dito sa base. Tapos meron pa siyang kunin ko na. Resident Evil 4 na 3D printed. Yan. Ito, 3D printed logo to mga ma'am, sir. Pwede rin naman pala ilagay itong mga arms dito as additional na part ng diorama base. Pwede rin naman pala. Tatakpan lang yung mga joints. So, pwede natin i-move yung joints dito para hindi makita. Meron naman siyang mga panels or mga extra battle damage na parts para ma-conceal yung mga joints. Ay, pwede pa rin pala. O kung gusto nyo, lagyan siya ng, pwede nating itakip dito sa yan, sa mga likod na parts ng action figure. Yan. So para lang matakpan yung mga joints. And pwede natin patayuin si Liquor dito. Teka, zoom out ko. Yan, teka lang Yan, zoom out na. Parang ganito. Yan, parang ganyan yung magiging setup. Tapos nandito pa si Hank at saka si Leon Kennedy. Set up pa natin yun para meron tayong photoshoot ng tatlo. Okay? So that's it. Thank you for watching and see you sa next video. Maglalagay na lang ako ng mga edited na mga images sa end ng video natin. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!